So Dean, ano po ang inyong mensahe ngayon sa mga hindi po nagugustuhan itong mga pangyayaring ito? With all due respect lang po sa kanila, ano ho, para lang ho nila maunawaan. Opo, kasi alam niyo na, ngayon po, sabi nga, nahaharap ang ating bayan sa pagkakawatak-watak at mukha pong itong ingay na ito ay baka po lumikha ano, ng ilang pong hindi magandang epekto sa kabuuan po ng ating bansa. Ano po ang inyong mensahe sa lahat po ng hindi nagtutuwa sa mga pangyayaring ito? Kailangan tayo magkaisa bilang bayan, 'di ba? Sa commitment natin sa karapatang pantao, 'di ba? It's applicable to President Duterte and his family. It's applicable also to the victims of extrajudicial killings, 'di ba? Hindi naman pwedeng dahil sa pangulo ay mas mataas ang standards natin sa due process compared to sa mga mga biktima, 'di ba? So let's respect the process. I mean, yun ang ano. Ah, hindi ko alam, hindi ko maintindihan bakit sila maiinis o magagalit. Na mismo si President Duterte naman has said many times, di ba? Na, na I will face the ICC. I'm ready to face the consequences of the war against drugs, di ba? Ano yun? Binubola lang ba tayo noon? Nanggugulat lang ba siya? Nagpa-bluff lang ba siya? So I think ang ano natin, of course babalik tayo sa original sin dito, which is the killing of innocent people or even criminals but not proven to be criminals, di ba? Huwag nyo nang gawin yun. Huwag mo natin gawin yun, di ba? Nangyayari pa rin yung killings of, especially ngayon, political activists ulit, enforced disappearance as a lawyer for many families na nawalan yung kalag, both to third time present administration, di ba? Huwag na natin gawin yun. Kasi yun ang nag-divide sa atin. Opo. Sa tingin ko. The fact na we do not follow the basics of due process and ano. Alam mo, Ted, ano lang, papuprud na tayo. I just want to put on the record na I was not in favor of the ICC case at the beginning. Kasi as a lawyer and as an officer of the court, I wanted our legal system, di ba, to do this, di ba? Yung sana yung, or first of all, for the president himself, si Duterte, when he's president, to restrain, di ba? There was a way to stop the ICC process from happening, di ba? Which is, she should have stopped inciting to violence, di ba? Stop boasting about killing, di ba? About his own killing of people. Because winarn na siya 6 months after being president ng ICC prosecutor, di ba? You're inciting to violence. That's a crime already. Pangalawa, kung nagsimula na yung patayan, dapat in-investigate seriously. Kung in-investigate seriously, yung hundreds of killings or thousands of killings, the ICC will not get involved kasi may principle of complementarity. Opo. Papasok lang yung ICC if your country does not investigate, di ba? Opo. So yun. Now, nagsimula ng investigation sa Quadcom, sa DOJ, but too late na hero na tayo, di ba? Nag-start ng process. Malapit na makonclude ang process, di ba? And then the Philippine government has decided na better sa ICC na lang gawin yung accountability ni President Duterte. Kasi sa atin, might take another 10 years before an arrest warrant is issued, di ba? Opo. At least ngayon, ready na siya. Right na. Opo. Kahit 7 years into the process, 6 years. Nag-start siya ng 2016, in fact. No, ano na said? 9 years. It took the ICC 9 years. Binigyan ng a lot of chances ang Duterte government to reverse this, di ba? Opo, yan ba ang inyong sagot po din dito po sa issue ng sovereignty? Na ipinupukol po ngayon na yung ipinagkanulo ang soberenya ng Pilipinas dahil lang himasok ang isang international body sa ating judicial system? Yun ang ano yung ang basic principle ng international law, public international law is auto-limitation. What do you mean auto-limitation? You enter into a treaty, you surrender part of your sovereignty. When you join the United Nations, you surrender part of your sovereignty. When you join ASEAN, you surrender part of your sovereignty.
When we had deals with China under Duterte, you surrendered part of your sovereignty. But freely, di ba? Freely. Yun ang importante. Malaya ba ang Presidente Pangulong Marcos nung ginawa niya ito? And the answer is yes. Wala namang nag-pressure kay Marcos na gawin ito eh.